Ngayong araw pala na to guys is magpapalit tayo ng clutch lining tsaka clutch spring ng ating motor. So ngayon yan, tatanggalin muna natin yung mga dapat tanggalin. Yan, sa tambutso muna para hindi sumabit. Tapos yung mga bolt ng cover ng ating crankcase, bukas na. Actually guys, first time ko lang ito magbukas ng clutch lining, dahil ito ay pinapanood ko lang sa mga tutorial ng mga nag-aayos din ng motor. Shoutout pala sa mga tutorial na mga ganitong malaking bagay talaga. Kaya salamat sa inyo mga gumagawa ng ganitong vlog, at ang mga YouTuber, salamat din, dahil kung wala kayo, wala kaming idea na natatakot gumawa ng motor. So yan, ginamitan ko yung ng Castle Range. Actually guys, hindi ko pa alam talaga yung mga pangalan ng mga piyesa na yan, napapanood ko lang. Tinanggal ko yung castle nut. Doon na tayo sa clutch hub. Yan, nilinis ko muna kasi pagbukas ko niyan may mga buha-buhangin. Ganun ang mangyayari guys pagka nag-change oil ka na walang compressor, hindi mo siya hahanginan. So, nilagay ko na yung clutch plate, clutch lining, tapos nagdagdag ako ng isang plate dyan guys, pang TMX. So ang motor ko pala Euro GTX 150. Ang pyesa niya ay kasukat lang ng TMX yan. Sinalpak ko na. Yan, binalikin na yung circlip. Kaso, yun pala guys, wala siyang dyan, castle nut. So, nagpalit na rin ako ng spring, racing spring ng TMX 4. So, lagyan ko muna ng langis kasi ito yung napapanood natin. So, binalik ko na yan, yung tornilyo niya. Yan. Nahirapan talaga ako dyan guys, na ignorante tayo dun sa naibalik ko na yan guys, pero ang akala ko walang redondo, hindi ko naayos. Yun pala, i-adjust lang yung clutch cable dun sa sa taas. Yan, binalik na natin. Yan, naka arrange na yung clutch lining. So, yan na lang, hindi ko alam yun guys, yung yan, oil pump ba yung tawag nila dyan. So, binalik ko na rin ang tornilyo nyan. Yan. Yan, ayan. Yan muna yun ngayon guys. Thank you sa